Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan ko anak ng Diyos." Mga kapatid, ito mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang pinaka-gitna ng pagbasa, tema ng pagbasa, ay isang pagpapaalala sa ating lahat. To live like the Lamb of God. Pagpapaalala sa ating lahat na kung kikilalanin po natin ang mahal na poong Santo Niño na ibinigay sa ating poong Pasko, dapat makikita natin sa Kanya ang dahilan ng pagpapadala ng Amang Diyos sa atin, ang misyon ng ating Panginoon Hesus para sa sanlibutan. At kung makikita natin ang misyon na mahal na poong Santo Niño, ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, tayo na nakakita sa Kanya ay magkaroon ng lakas ng loob na katulad ni San Juan Bautista na ipakilala siya, ituro siya, ipahayag siya sa buong sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang pagtawag sa ating pagtawag na tayo po ay may responsibilidad. Tayo po ay may pananagutan upang magpatutuo na ang mahal na poong Santo Niño ay isang anak ng Diyos. Ipinakikilala natin sa buong sanlibutan, siya ang ating tagapagligtas. At ipinahayag natin sa buong sambayanan na ang mahal na poong Santo Niño ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, kalimitan ang nakikita natin tradisyon, lalo-lalo po sa Pilipinas. Ang tradisyon na ginagawa natin pagpaparagan sa mahal na poong Santo Niño, magkaroon tayo ng mahal na poong Santo Niño at babaruan po natin. Ilalagay natin sa altar bilang debosyon natin. Mga kapatid, ang pagparito po ng mahal na poong Santo Niño ay hindi para lamang tayo magkaroon ng debosyon,
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating kasalanan. Si San Juan Bautista, nakita natin isang napakalaking halimbawa para sa atin. He does not simply know about Jesus. He knows Him deeply. He has watched Him. He listened to Him. He prayed with Him. And He waited for Him. He recognizes mahal na po sa Tulinyo because of His relationship with God. Nagkaroon po siya ng magandang kaugnayan sa ating Diyos na naghanda sa Kanya para makilala niya ang mahal na po sa Tulinyo. Sinasabi po dito ang isang napakahalagang panuntunan. The first principle that we must embrace is we have to know Him. To build a beautiful relationship with some Canadians, we have really to know Him well by listening to His words, by embracing His mission, and by showing Him as a testament bilang witnesses. Ipakilala natin siya sa buong sanlibutan. Sinasabi po dito na those who are called must gradually take on the identity of the one who calls. Kaya nga, mga kapatid, tayo po lahat ang tinawag. At sapagkat tayo po lahat ang tinawag ng Diyos, magkakaroon tayo dapat ng lakas ng loob na angkinin o yakapin ang katauhan ng mahal po sa ninyo. Sapagkat siya ang tumatawag po sa atin upang maging bahagi tayo ng misyon na kanyang sinimulan. Ano yung misyon? Ipakilala siya. Kung tayo po ay ama, tatay at nanay ng isang pamilya, layunin na ang ating responsibilidad ay ipakilala ang mahal na po sa Tulinyo sa ating mga anak. Pakilala siya ang ating tagapagligtas. Ipakilala siya na bahagi ng ating pamilya. Hindi lamang bigyan ng demosyon, kundi magkaroon tayo ng paniniwala na tayo tinawag. Katulad ni San Juan Bautista, na ipakilala siya sa buong sanlibutan. Kaya nga, sa araw na ito mga kapatid, if we are to become true witnesses of mahal na buong sanlibutan, we must look at Him as the Lamb of God. We must have a clear understanding of who He is so that we can live a true relationship with Him. Kaya, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa atin ay upang tayo po'y matauhan. Matauhan tayo na tayo po'y bahagi ng kanyang misyon. First, we are to begin by knowing Him, Jesus, Son of Mary, the Lamb of God, in a very personal manner. And we have to grow by seeing Him more clearly in the way we worship, in the way we pray, and in the way we serve one another. And we must have the heart to testify to His presence in our world today. Jesus Himself, ang mahal na pong Santo Niño, ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay pinagkatiwalaan niya ng isang banal na layunin. Ito ang ating misyon sa sanlibutan. That when we commit ourselves to this mission, when we commit ourselves to
to grow in faith and engage in the life of the church, we allow God to make us His partner in the mission, to shape us into powerful living witnesses of His presence. Your response, ang tugon po natin, ang ating pagmamahal sa Kanya, ang ating presensya, ang ating paglilingkod, yan po ang tunay na personal testimony na tunay na ang Diyos ay sumasa atin. And through you, right here, right now, Christ, the Son to me, the love of God, is made visible to the world today. Amen.